kung meron kang sakit na na kailangan gamutin. At syempre, yung prescription naman nila, hindi naman sila magpe-prescribe ng hindi nakabatay doon sa kanilang pinag-aralan. Although, given na, no, the fact remains, no, given na ang isang detalye na yung mga gamot na inirereseta, kasi conventional medicine yan, may side effects siya sa ating katawan. No? Meron siyang side effects. Pero, yun naman ay nalilimit kapag maayos yung pagpe-prescribe ng doktor. Hindi naman masama yun eh. Ngayon, meron kasing mga sakit, kapatid. Sakit na gumagaling. Kahit hindi mo gamutin, gumagaling. Halimbawa, beke. Oh. Kaya ka magkakabeke para yung katawan mo makapag-develop ng immunity. At kapag nagkabeke ka, dalawang pisngi, hindi ka na magkakabeke kahit kailan. Kaya tayo nagkakasakit kung minsan, kalooban din ng Diyos yun para makadevelop tayo ng immunity sa ating sarili. Meron kasi nagkakasakit, kaya nagkakasakit kasi gumagawa ng masama, labag sa kautusan. Pero kung hindi ka naman lumalabag sa kautusan ng Diyos, no, nagkasakit ka, ang isang purpose doon para ma-develop yung iyong immunity para lalong lumakas. Kagaya ng binabanggit doon sa Ecclesiastes, dito sa 3 at 10 ng Ecclesiastes, sabi rito, aking nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. So, kailangan ang tao, paminsan-minsan magkasakit kasi once na magkasakit ka, nakakapag-develop ka ng immunity. Immunity. Tignan nyo yung bakuna. Kaya tayo binabakunahan para makapag-develop tayo ng immunity. Kasi yung bakunang ituturok sa'yo, ano rin yun virus din yun Pero hindi siya live virus, patay. Para yung katawan mo ma-recognize yung virus na yun, makapag-develop siya ng immunity. At kapag ikaw tumanda, nalagay ka sa isang sitwasyon na mayroong virus, madedetect agad ng katawan mo. So, makakapag-develop na ang katawan mo ng antibodies. Kapag pumasok sa katawan mo yon, papatayin niya agad yung virus. Kaya, ang sabi ng salita ng Diyos, nakita ang sakit na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. Tignan nyo yung COVID vaccine. Yun ang very purpose ng COVID vaccine Kasi, yung virus na magagaling sa COVID is unrecognizable. 'Di ba? Wala pang ganon sa history ng mundo. Kaya kailangan kang magpabakuna para yung katawan mo ma-recognize niya yung papasok na virus. Kapag na-detect niya, makaka-develop siya ng mga antibodies, no? Meron ka ng mga security sa loob ng iyong katawan, no? Yung mga security na yung papatay yung defense mo, no? Yung security defense ng ating katawan. Pag wala kasi yon, kapag wala, uubusin ng katawan mo yung lahat ng defense mechanism niya. Hindi niya kayang patayin yung virus. Kaya 'di ba, sometime nung magkaroon tayo ng pandemic, ang daming namatay. Kasi naging masama yung effect sa kanila ng virus kasi hindi pa sila nakaka-develop ng immunity rin. So, yan ang prinsipyo ng pagbabakuna. Kaya doon sa tanong mo, sa tanong ng bisita natin kaganina, okay lang ba na tayo ay magpagamot sa doktor? Yes. Walang problema ron. As long as magpapagamot ka sa licensed doctor. At hindi ka pupunta doon sa tinatawag ng mga albularyo, no? Yung albularyo kasi, ang galing yun sa talagang salita, herbularyo. Gumagamit lang ng dahon. Maganda naman yun sana, yung traditional way of curing people, no? Yung mga traditional. Kasi meron tayong mga halaman, merong mga pagkain na gamot Ang totoo, yung mga gamot diyan galing sa lupa sa pagkain natin. Diyan galing yun kaya hindi masama kung natural way of curing disease, hindi masama. Ngayon, kung pupunta ka naman sa mga doktor using conventional medicine, pwede rin naman kasi nag-upgrade naman 'di ba? Lumalago ang kaalaman. Kasi isang bagay lang naman ang tiyak magpagamot ka sa doktor o hindi ka magpagamot, no? Kapag oras mo na, talagang oras mo na, no? Pero kung hindi mo pa oras, kahit
Kahit walang gumamot sa'yo, no? Ang sakit mo, pwedeng gumaling yan. Kung walang gagamot sa'yo, kung hindi mo pa talaga oras. Pero pag oras mo na, kahit kanino ka magpa-doktor, tignan mo si Marcos na presidente. Di ba? Namatay siya dun sa kanyang sakit. Eh, walang nagawa yung kanyang kayamanan. Tignan mo yung asawa ni Kennedy. Di ba? President Kennedy ng Amerika. Yung kanyang asawa namatay sa cancer. Di ba? Eh, walang nagawa. Tignan nyo yung recent news ngayon, no? Yung muse ng F4, kung ilan nyo yung muse ng F4, no? Si Shanshai. Ano siya eh, sumikat siya noong 2002. Meron kasi tayong telenovela na galing sa mga singkit. Sumikat siya noong 2002. Nagiging kanta pa yan eh sa eskwelahan. Minsan kapag ikaw Meet Your Garden, tama si kapatid na Melano. Pag pumunta ka dun sa sa kahit dun sa Binondo, diyan sa Divisoria, diyan sa Santa Cruz, kasi Batang Manila tayo dati. So kapag pumunta ka diyan, pinapatugtog yan yung mga kanta nila no, ng Meet Your Garden. So sikat na sikat si Sunshine during 2002 at hanggang 2008 or 2007. Sikat na sikat eh. Pero siya namatay na. Di ba? Namatay siya sa pneumonia according to the news. 48 years old lang siya namatay. Diba? Matanda sa atin ng mga ilang taon. Ano ibig sabihin? Kahit magpa-doktor ka, kung oras mo na, oras mo na. Halimbawa, hindi pa oras. Kahit walang manggamot sa'yo, pwedeng ang sakit gumaling. At ang isang pruweba dyan, si Haring Ezekias, di ba nagkaroon si Ezekias ng sakit na nakamamatay? Wala namang nanggamot kay Ezekias, ang ginawa niya, nanalangin lang sa Diyos. Gumaling. Binigyan pa ng Diyos ng 15 years. Edi biblical yun. Kahit walang banggamot sa'yo, kung hindi pa kalooban ng Diyos na mamatay ka, di ka pa mamamatay. Pero kahit maraming gumamot sa'yo, kapag dumating yung katakdaan ng Diyos, matutupad yung nakasulat sa Biblia na ang alabok mauuwi sa alabok sapagkat ang Diyos ay nagtakda kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Hebreo 9:27. Kasi sabi ng salita ng Diyos yun.